Mga kwentong pambata ng mga Ang prinsesang may malagubat na balabal. Noong unang panahon sa isang napakalayong kaharian, may isang reynang ubod ng ganda at walang sino man sa daigdig ang makakapantay sa kagandahan nito. Masayang pinamumunuan ng hari at reyna ang kanilang buong kaharian. Pero isang araw, isang pagsubok ang dumating nang biglang magkasakit ng malubha ang reyna. Doktor, baka meron pa tayong ibang paraan na pwedeng gawin. Ginagawa ko na po ang lahat para sa kanya, kamahalan. Ngunit wala na talaga tayong magagawa. Nais po kayong makita ng mahal na reyna, kamahalan? Mahal ko, Pabayaan mo na ang mga doktor, mahal ko. pangako gagaling ka. Kung ano ang kailangang mangyari, siyang magaganap. Hindi, Balang araw, kailangan mo na magpakasal ulit. ayoko. Alam kong hindi madali yun para sa'yo, kaya bibigyan kita ng panahon hanggang masanay ka na wala ko. Ipangako mo na kung mag-aasawa ka, magpapakasal ka lang sa isang babaeng kasing ganda ko. Mangako ka! Walang sino man makakapantay sa ganda mo. Sa pag-ibig, nagiging maganda ang lahat. Ingatan mo ang ating anak. Pumanaw na nga ang reyna nung gabi ring iyon. Lubhang nalungkot ang hari sa pagkawala ng reyna dahil labis niya itong mahal. Ilang taon ang lumipas ngunit hindi nagpakasal ang hari. Hanggang isang araw, kinausap siya ng kanyang mga tagapaglingkod. Kamahalan, nagdaramdam ang mga kababaihan sa kaharian. Pakiramdam nila walang nakikinig sa kanila. Wala pong alam ang mga lalaki pagdating sa usapin sa mga pangangailangan ng mga kababaihan at kabataan dito sa kaharian. Kung ganon, ano ang dapat natin gawin? Kamahalan, patawad sa aming panghihimasok. Ngunit mukhang kailangan na ng isang reyna. Anong sabi mo? Mahal na hari, para lamang sa ikabubuti ng ating kaharian, ang kahilingan namin na magkaroon ng isang reyna. Ganon ba? Pero may isang kahilingan ng yumaong reyna na makasal lamang ako sa babaeng kasing ganda niya. Kamahalan, ipatatala na namin ng mga mensahero sa iba't ibang kaharian para tuparin ang hiling ng yumaong reyna. Nagpadala nga sila ng mga mensahero sa malalayong kaharian para maghanap, ngunit wala kahit isa mang nakapantay sa ganda ng dating reyna. Hanggang lumipas ang mga taon. Isang araw, bumisita ang dating kaibigan ng hari. Aking kamahalan. Oh, Garrison! Tawagin mo na lang akong Victor. Tawagin ang mahal na prinsesa. Matagal-tagal na panahon na rin pala ang lumipas. Matagal ng panahon na wala siya. Andito na pala siya, ang aking anak. Aba, malaki pala ang hawid niya sa reyna. Ang kanyang ginintuang buhok at malaanghel na ganda. At kamukhang-kamukha niya ang kanyang ina. Nagulat ang hari sa mga sinabi ng kaibigan niya. Hanggang sa nakapag-isip-isip ito. Sa wakas, matutupad na rin ang matagal na niyang ipinangako sa yumaong reyna. Ipinatawag nito ang kanyang mga tagapaglingkod. Nais ng dating reyna na tanging ang babaeng kasing ganda lamang niya ang nararapat na maging bagong reyna ng kaharian. Masaya akong ibinabalita sa inyo na natagpuan ko na ang babaeng nararapat sa tronong ito. Iisa lamang ang babaeng nalalaman kong nakapapantay sa ganda niya. Walang iba kundi ang kanyang anak, ang aking prinsesa. Siya ang tatayo bilang reyna ng ating kaharian at ikakasal siya sa anak ng punong ministro na siya namang magiging hari sa oras na pumanaw na ako. Nalungkot ang prinsesa sa kanyang narinig. Nag-isip ito ng paraan para makaiwas sa kanyang kasal sa pamamagitan ng paghiling ng mga imposibleng bagay. Papa, ano po ba tong mga naririnig ko? Iyon ang kahilingan ng iyong ina, anak ko. Pero, paano ko naman pakakasalan ng isang taong di ko kilala? Iyon ang gusto ng iyong ina. Pero, Tama na! Nakapagpasya na ako. sige po, pakakasalan ko ang anak ng punong ministro kung maibibigay ninyo sa akin ng 4 na kahilingan ko. Matutupad kahit anong hilingin mo, anak. Kung ganon, gusto ko po ng 3 uri ng damit. Isang kasing ginintuan ng araw, isang kasing ningning ng buwan, at isang kasing kislap ng mga bituin. Bukod pa ron,
Gusto ko ng isang balabal na gawa sa iba't ibang bagay na makikita sa kagubatan na hindi mapipinsala ang mga nabubuhay dito. Mabuti kung ganon. Matutupad ang mga kahilingan mo. Ipinatawag ng hari ang pinakamagagaling na mananahi sa kaharian at inutusan silang tahiin ng mga damit. Inutusan niya rin ang pinakamagagaling niyang sundalo para maghanap ng mga materyales sa gagawing balabal. Akala ng prinsesa magiging napakahirap na mga kahilingan niya sa hari at hindi na siya ikakasal pa sa anak ng punong ministro. Pero parang may kung anong mahika o milagro ang naganap. Nagawa ng mga mananahi na tahiin ng mga damit na kasing ginintuan ng araw, kasing ningning ng buwan at kasing kislap ng mga bituin. Meron pang balabal na gawa sa mga nahulog na balahibo ng hayop, tuyong dahon at patpat. Kaya walang anumang bagay sa gubat ang napahamak. Binigyan din nila ang prinsesa ng isang mahiwagang walnut na pwedeng paglagyan ng lahat ng mga kasuotang yun. Mahal kong anak, tinupad ko na ang lahat ng hiniling mo. Ngayon, oras na para pakasalan mo ang anak ng punong ministro. Pero Papa, paano ko po pakakasalan ng isang taong hindi ko pa nakikilala? Nangako ka, anak. Naku Papa, wala po kayong mahanap na babaeng kasing ganda ng mahal na Rina. Dahil minahal niyo siya, kaya siyang pinakamaganda sa inyo. Yun ang kahulugan ng sinabi ni Mama na, sa pag-ibig nagiging maganda ang lahat. Ngayon paano? Tama na! Kung talagang mahalaga siya sa iyo, tutuparin mo ang kahilingan niya. Bukas, magpapakasal na kayo. Labag sa loob ng prinsesa ang makasal sa taong hindi man lang niya nakilala. Kaya nagdesisyon siyang umalis sa palasyo. Patawarin niyo po ako, Papa. Balang araw, maunawaan niyo rin po ako. Naglakbay ang prinsesa palayo sa palasyo, patungo sa mga nayon at kagubatan. Isang araw, pagod na pagod siya. Nakakita siya ng isang malaking puno at natulog sa pagitan ng mga uka nito. Habang nahihimbing siya, napadaan naman ang hari ng lupaing yun. Nakita ng sundalo ang isang kakaibang nilalang na natutulad sa malaking puno at sinabi niya iyon sa kanyang hari. Kamahalan, may nakita akong bagay na natutulog sa uka ng malaking punong yun na kasing laki ng tao. Ngunit may suot siyang balabal at talagang kakaiba siya. Dalhin niyo siya sa palasyo. Pinuntahan ng mga sundalo ang malaking puno at ginising ang prinsesa. Gumising ka! Sino ka ba? Naku, isa lang po akong palaboy na walang matitirhan. Halika, sumama ka sa amin sa palasyo. Maaari ka magtrabaho dun. Kaya sumama ang prinsesa sa palasyo at binigyan siya ng maliit na kwarto sa ilalim ng hagdan. Nagtrabaho din siya sa kusina at tumutulong din siya sa pagluluto. Isang araw, naghanda ng piging ang hari. Pagkatapos nilang ihanda ang lahat, nagsimula na ang kasiyahan. Nagpaalam ang prinsesa sa tagaluto. Ginoo, tapos na po ako sa mga gawain ko. Maaari po ba ako lumabas para silipin ng kasiyahan? Pangako, hindi po ako magpapakita sa kanila. Sige. Pero bumalik ka kagad sa loob ng kalahating oras para linisin ang mga kalat dito sa kusina. Maraming salamat po, makakaasa po kayo. Pumunta ang prinsesa sa kanyang kwarto. Nilinisan niya ang dumi sa kanyang mukha at mga kamay. Sinuot niya ang damit na kasing ginintuan ng araw. Iniladlad ang malaginto niyang buhok at pumunta sa piging. Marami ang namangha sa kanyang ganda nang pumasok siya sa bulwagan. Walang ibang gustong kasayaw ang hari kundi siya lamang. Lumipas ang kalahating oras. Kailangan ko na pong umalis, kamahalan. Pero, sandali. Biglang naglaho ang prinsesa sa karamihan ng tao at nagmadaling bumalik sa kanyang kwarto. Isinuot ang kanyang balabal at nilagyan ng uling ang kanyang katawan pagkatapos nagtungo siya sa kusina para magtrabaho. Nandito na po ako, Ginoo. Umpisaan ko na po bang paglilinis sa kusina? Hindi. Makakapaghintay ang mga yan. Ipaganda mo muna na sopas ang hari. Masusunod po. Nagluto ang prinsesa ng sopas para sa hari. Nilagay niya ang kanyang gintong singsing sa mangkok sa kanya nilagyan ng sopas para hindi ito makita. Hinatid niya ito sa hari. Hindi makapaniwala ang hari sa napakasarap na sopas na kanyang kinain. Hanggang sa nakita niya ang singsing at ipinatawag ang tagaluto. Ikaw ba nagluto ng sopas ngayong gabi? Kamahalan, responsibilidad ko po ang pagluluto sa loob ng kusina ng palasyo. Oo nga, pero ikaw pa nagluto nun? Nasisiguro kung hindi ikaw ang nagluto ng sopas na yun. May problema po ba sa sopas, kamahalan? Meron.
Wala pa talaga akong nakakain na kasing sarap ng sopas na yon. Sigurado ako na hindi ikaw nagluto. Ang taga-silbi sa kusina na nagluto doon, mahal na hari. Tawagin mo siya. Ipinatawag ng hari ang prinsesa. Ikaw ba ang nagluto ng sopas? Opo, inyong kamahalan. Ikaw ba ang may-ari nito? Paano naman po magkakaroon ng ganyang singsingang katulad ko, kamahalan? Parang kamukha mo ata ang babaeng nakasayaw ko kanina lang. Hindi pali na nga, maraming salamat sa napakasarap na sopas. Walang anuman, kamahalan. Matapos ang ilang araw, nagkaroon ulit ng pagsasalo sa palasyo. Nagpaalam ulit ang prinsesa sa tagaluto kung pwede itong sumilip sa kasiyahan. Sa pagkakataong ito, isinuot niya ang damit niyang kasing ningning ng buwan. Nagsayaw silang muli ng hari at matapos ang kalahating oras, bumalik naman siya sa pagiging tagasilbi sa kusina. Nandito na po ako, Ginoo. Mag-uumpisa na po ba ako sa paglilinis? Huwag muna, mamaya ka na maglinis. Ipagluto mo muna na sopas ang hari. Masusunod po. Ngayon naman, inilagay niya ang kanyang gintong kwintas sa mangkok. Saka binuhusan ng sopas para hindi ito makita at inihain niya iyon sa mahal na hari. Ito ang pinakamasarap na sopas na natikman ko. Abat, ano ito? Isang kwintas? Ipatawag ang tagaluto at ang katulong niya. Nang makarating siya, tinanong ng hari ang prinsesa. Ikaw ba ang nagluto ng sopas ngayong gabi? Opo, kamahalan. Ikaw ba ang may-ari nito? Naku, imposible po yun. Wala po akong ganyang kagandang kwintas, kamahalan. Alam mo, kawig mo talaga yung babaeng nakasayaw ko kanina. Hindi mahali na nga, maraming salamat ulit sa napakasarap na sopas. Wala pong anuman, kamahalan. Hindi mapakali ang hari habang iniisip ang misteryosang tagasilbi at ang babaeng nakasayaw niya sa kasiyahan. Malakas ang pakiramdam niya na iisang tao lamang sila. Kaya naman, sa darating na kasiyahan, desidido na siyang alamin ang totoo. Ginoo, tapos na po ako sa mga gawain ko. Maaari po ba akong sumilip sa kasiyahan? Pangako, hindi po ako magpapakita sa kanila. O sige, pero bumalik ka kaagad sa loob ng kalahating oras para linisin ang mga kalat dito sa kusina. Maraming salamat po, makakaasa po kayo. Isinuot ng prinsesa ang damit niyang kasing kislap ng mga bituin at pumunta sa piging. Walang ibang gustong kasayaw ang hari kundi siya lang. At habang nagsasayaw sila, isinuot sa kanya ng hari ang gintong singsing na nakita niya nung una silang magkita. Hindi ito namalayan ng prinsesa. Ilang oras na ang lumipas. Kailangan ko na pong umalis, kamahalan. Pero nais pa sana talaga kitang makasayaw ng mas matagal pa ngayong gabi. Subalit, mahal na hari. Pakiusap. At nagpatuloy nga silang sumayaw ng hari. Nahirapan tuloy siyang umalis para magpalit ng damit bilang tagasilbi. Hindi pa rin niya namalayan ang singsing at nagmadali siyang bumalik sa kusina. Saan ka galing? Hinihintay na ng hari ang sopas niya. Patawad po, Ginoo. Magluluto na po ako ngayon. Nilagay naman ng prinsesa ang ginto niyang pulsera sa mangkok. Binuhusan ng sopas at dinala niya sa hari. Maya-maya pa pinatawag siya ng hari. Ikaw ba ang nagluto ng sopas ngayong gabi? Opo, kamahalan. Ikaw ba ang may-ari nito? Paano naman po magkakaroon ng gintong pulseras ang tulad ko, kamahalan? Kung ganun, paano nagkaroon ng singsing na tulad nito ang isang taga-silbi lamang? Mahal na hari, Ikaw nga talaga ang babaeng lagi kong nakakasayaw. Sino ka bang talaga? Ikiniwento na nga ng prinsesa sa hari ang lahat ng tungkol sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat ng ito nung una pa lang na magkita tayo? dahil gusto ko pong matiyak kung mabibighani ka lang ba sa akin. At kung mahal mo nga ako, magtsatsaga kang alamin kung ano ang totoo sa pagkatao ko, kahit na isa lang akong tagasilbi. Sabi nga ng aking ina, sa pag-ibig nagiging maganda ang lahat. Mahal na mahal kita. Wala akong pakialam kung isa kang taga-silbi o hindi. Maari mo ba akong pakasalan? Siyempre naman, kamahalan. Sa wakas, natagpuan na ng prinsesa ang tunay niyang pag-ibig. Pinakasalan niya ang hari at inimbita din niya ang ama niyang hari. At namuhay silang masayang-masaya sa piling ng bawat isa.